Ang pelikulang ito ay hango sa sikat na laro na tinatawag na Assassin's Creed. Sa loob ng maraming siglo, hinanap ng Order ng Knights Templar ang mythical Apple of Eden. Naniniwala sila na naglalaman ito hindi lamang ng mga binhi ng unang pagsuway ng tao, kundi ang susi sa malayang kalooban mismo. Kung mahahanap nila ang relic at matuklasan ang mga lihim nito, magkakaroon sila ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng malayang pag-iisip. Ang kapatiran lamang ng mga assassin ang humaharang sa kanilang daan. Espanya, 1492. Ang Brotherhood of Assassins ay ang mga itinakda upang sirain ang mga Templar. Si Aguilar de Nerja ay may tungkuling pigilan ang mga Templar na kunin ang Apple of Eden. Binibigkas niya ang creed ng mga assassin na ganito ang sinasabi, "Nagtatrabaho kami sa dilim upang pagsilbihan ang liwanag, kami ay mga assassin." Dumako naman tayo sa ika-20 siglo, kung saan sinusubukan ng isang batang Callum Lynch na tumalon sa mga rooftop, sakay ng kanyang bisikleta. Matapos siyang mabigo, umuwi siya at nalaman na ang kanyang ina na si Mary ay pinatay ng kanyang ama na si Joseph, na nakadamit bilang isang assassin. Nilapitan niya si Cal at sinabihan siyang mamuhay sa mga anino. Si Cal ay tumakas sa bahay habang ang kanyang ama ay hinahabol ng mga modernong Templar. Sa kasalukuyang panahon, isang nasa hustong gulang na si Callum ay patungo sa kanyang pagbitay matapos mahatulan ng murder. Siya ay nakasecure sa isang upuan para sa lethal injection. Nakaranas si Cal ng flashback ng mga alaala bago mamatay. Nagising si Cal at bumungad si Dr. Sofia Raikon, na nagsabi sa kanya na siya ay legally dead, at dinala sa isang pasilidad. Tumakbo si Cal palabas ng kanyang silid at tumambad sa isang bintana kung saan matatanaw ang lungsod mula sa isang napakalaking gusali. Sinabi ni Sofia kay Cal na ang gusali ay pagmamay-ari ng Abstergo Industries. Sinabi rin niya na kailangan nila si Cal para sa isang mahalagang eksperimento. Dinala si Cal sa isang silid na may malaking mekanismong parang claw na tinatawag na animus. Ipinaliwanag ni Sofia na sa pamamagitan ng animus, magagawa ni Cal na makita ang mga alaala ng kanyang ninuno, na si Aguilar. Matapos maikabit sa animus, natagpuan ni Cal ang kanyang sarili sa Spanish Inquisition bilang si Aguilar. Siya at ang kanyang partner na si Maria ay may tungkuling iligtas ang anak ni Sultan Muhammad XII, na si Prinsipe Ahmed ng Granada. Kinidnap siya ng mga Templar sa ilalim ng utos ni Tomas de Torquemada upang makuha ang Apple of Eden mula sa Sultan. Pinatay ni Aguilar ang pinuno ng grupong Templar gamit ang nakatagong blade sa kanyang manggas. Hinabol nina Aguilar at Maria ang isang karuwahe kung saan dinala si Ahmed. Pinatakbo nila ang karuwahe sa labas ng kalye, na naging dahilan upang ito ay dumausdos sa isang bangin. Hinawakan ni Aguilar si Ahmed at naiwan silang nakabitin, at lumapit sa kanya ang isang pinuno ng Templar na nagngangalang Ojeda. Pagkatapos ay kinuha ni Sofia si Cal mula sa animus, at sinabi sa kanya na mabuti ang ginawa niya. Si Sofia at ang kanyang ama na si Alan Raikon ay mga tagasunod ng mga Templar. Pareho nilang sinasabing hinahanap nila ang Apple of Eden upang maalis ang karahasan sa mundo. Nakipagkita si Raikon sa isang mas mataas na opisyal ng Templar, na si Ellen Kay, na gustong isara ang proyekto ni Raikon dahil sa kawalan ng tagumpay sa paghahanap ng Apple. Nagsimulang makakita si Cal ng mga pangitain ni Aguilar na inaatake siya. Ipinaliwanag ni Sofia na ang mga pangitain na ito ay normal bilang bahagi ng paglalagay sa kanya sa animus. Sinabi niya na ang animus ay nilalayong ipakita sa mga tao ang dahilan kung ano sila ngayon. Nakilala ni Cal ang ibang tao sa pasilidad na mga inapo ng assassins, kabilang si Musa, na ang ninuno na si Baptiste ay gumamit ng voodoo laban sa kanyang mga kaaway. Mas marami pang pangitain ang naranasan ni Cal, kung saan inaatake siya ni Aguilar. Iniiwasan ni Cal ang mga pag-atake ni Aguilar, ngunit ang mga opisyal ng Abstergo ang tinamaan ng kanyang mga atake. Siya ay nasupil at dinala pabalik sa animus. Ngayon, sina Aguilar at Maria ay nahuli at nakakulong sa isang selda kasama ang kanilang mentor na si Benedicto. Ang mga assassin ay nakatakdang ipapatay sa publiko. Sinunog ng buhay si Benedicto, ngunit nagawang palayain ni Aguilar ang kanyang sarili at si Maria. Nagdulot sila ng mga pagsabog sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bariles ng langis at pagkatapos ay tumakbo sa mga rooftop, habang hinahabol sila ng mga Templar. Si Aguilar ay nagsasagawa ng leap of faith,
Ngunit ito ay naging sanhi upang si Cal sa kasalukuyan ay ma-desynchronize sa Animus. Nagdulot ito ng pagkukumbulsyon ni Cal. Dahil dito, kinailangang sumailalim si Cal sa rehabilitation dahil hindi niya kayang makalakad. Tinanong niya si Sofia kung mamamatay ba siya sa paggamit ng Animus, ngunit sinabi ni Sofia na kung papasok siya sa Animus ng bukal sa kanyang kalooban, walang mangyayaring masama sa kanya. Pinag-usapan ni Cal at Sofia ang proyekto dahil pareho silang napupuot sa mga assassin dahil sila ang pumatay sa kanilang mga ina. Ibinigay ni Sofia kay Cal ang kwintas ng kanyang ina, na nakuha ng mga Templar noong sinugod ang kanilang tahanan. Kinausap si Cal ni Alan Rickon at inalok siya na makita ang kanyang ama, kapalit ng pagpasok niyang muli sa Animus. Iniabot ni Alan kay Cal ang Hidden Blade na ginamit ng ama ni Cal sa pagpaslang sa kanyang ina. Sa wakas ay muling nakita ni Cal si Joseph. Kinamumuhian pa rin ni Cal ang kanyang ama dahil sa pagpaslang sa kanyang ina, ngunit ipinaliwanag ni Joseph na kusang loob na ibinigay ni Maria ang kanyang sarili na mapatay, para hindi sila pag-eksperimentohan ng Abstergo. Papatayin din dapat niya si Cal ngunit hindi niya ito magawa. Sinabi rin niya na ang Apple of Eden ay naglalaman ng genetic code ng free will, at gagamitin ito ng mga Templar upang kontrolin ang sangkatauhan. Iniwan ni Cal ang kwintas ng kanyang ina at ang Hidden Blade at pagkatapos ay umalis. Patungo si Cal sa silid kung saan naroon ang Animus, nang atikihin siya ng mga modernong assassin. Ito ay sapagkat ayaw nilang malaman ng mga Templar ang kinaroroonan ng Apple of Eden sa pamamagitan ni Cal. Nang bumalik si Cal sa Animus, nakita nila na natagpuan nina Aguilar at Maria ang Apple of Eden na malapit nang ibigay ng Sultan kay Torquemada, kapalit ng kanyang anak na si Ahmed. Nilabanan ng mga assassin ang mga Templar at pinatay silang lahat maliban kina Torquemada at Ojeda. Nakuha ni Aguilar ang apple mula kay Torquemada at tinutukan ito ng Hidden Blade, ngunit nakuha din ni Ojeda si Maria at tinutukan ng kutsilyo sa kanyang leeg. Hinihingi ni Ojeda ang apple kapalit ng buhay ni Maria. Inalis ni Aguilar ang Hidden Blade, ngunit itinarak ni Ojeda ang kutsilyo sa leeg ni Maria, na ikinamatay niya. Nakipaglaban si Aguilar kay Ojeda at sinaksak siya hanggang sa mamatay gamit ang kanyang Hidden Blade bago siya tumakas dala ang apple. Na-corner si Aguilar sa isang tulay at ginawa niya ang Leap of Faith upang makatakas, at nagawa itong sabayan ni Cal nang hindi na de-desynchronize sa Animus. Pagkatapos ay nakita nila si Aguilar na nasa isang barko at may kausap na isang hindi kilalang lalaki. Ibinigay niya sa lalaki ang Apple of Eden. Nadiskubre ng mga Rickon na ito ay si Christopher Columbus at ang apple ay kasalukuyang nasa libingan nito. Samantala, ang mga modernong assassin ay nagsimulang sumalakay upang pigilan ang mga Templar. Nagpakita kay Cal ang mga assassin mula sa nakaraan, sa pangunguna ni Aguilar. Tinanong ni Sofia kung isa ba itong alaala ni Aguilar, ngunit sumagot ang operator ng Animus ng hindi. Patuloy sa pakikipaglaban ang mga modernong assassin, ngunit sa kasamaang palad ay napaslang si Joseph. Samantala, nagpakita kay Cal ang kanyang ina na nakadamit ng assassin at kinausap siya nito. Sinabi niya na hindi nag-iisa si Cal kailanman. Binigkas nila ang creed ng mga assassin. Nagtatrabaho kami sa dilim upang pagsilbihan ang liwanag. Kami ay mga assassin. Tinanong ni Musa si Cal kung ano ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Cal na lalaban sila. Si Cal, kasama ang mga modernong assassin ay nakipaglaban sa mga opisyal ng Abstergo. Hinabol ni Cal ang mga Rickon ngunit nakatakas ang mga ito sakay ng isang helicopter. Tumungo sila sa kinaroroonan ng Apple of Eden at napasakamay nila ito. Pagkatapos makuha ito, tumungo sila sa isang templo sa London para sa isang engrandeng seremonya. Nalaman ni Sofia na ang kanyang ama ay higit na nagmamalasakit sa ganap na pagpuksa sa mga assassin, kaysa sa kanilang pagsisikap para sa kapayapaan. Pinamunuan ni Cal ang mga modernong assassin upang ibalik ang Apple of Eden mula sa mga Templar. Nagkasalubong sina Cal at Sofia. Nagbabanta si Sofia na ilantad siya, ngunit alam ni Cal na hindi niya ito gagawin. Samantala, si Alan Rickon ay nagsasalita sa harap ng mga Templar. Ipinagmalaki niya na nahanap na nila ang Apple of Eden at ipinakita ito sa kanila. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga modernong assassin ay nakapwesto na sa mga manonood. Biglang lumabas si Cal sa likuran at pinaslang si Alan Rickon. Kinuha niya ang apple at pagkatapos ay tumakas.
Natagpuan ni Sofia ang kanyang ama na wala ng buhay habang hawak ang isang prutas ng mansanas. Isinumpa niya na hahanapin niya ang Apple of Eden at maghihiganti kay Cal. Malaya na ngayon ang mga assassin mula sa Abstergo. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita sa isang rooftop si Cal kasama ang dalawa pang assassin at hawak niya ang Apple of Eden. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!